Noong isang taon, bandang Semana Santa, niyaya ako ni Ninong June sa probinsya nila sa Capiz. Matagal na niya akong kinukulit na bumisita, pero laging wala sa timing. Pero noong summer na yon, pakiramdam ko kailangan ko talaga ng break sa gulo ng Maynila, traffic, trabaho, stress. Kaya nang imbitahan ako ni Ninong, hindi na ako nagdalawang isip. Halika dito, makakalanghap ka ng sariwang hangin, sabi niya. Saka na lang ako natawa ng may pabirong dagdag, pero wag kang masyadong gagala sa gabi ha. Baka makasalubong mo yung mga nilalang dito. Hindi ko agad sineryoso yon. Tipikal na banat lang pag sa probinsya, lalo na sa mga lugar na may matitinding kwento ng aswang. Pero habang papalapit kami ng biyahe sa lugar nila, napansin kong parang may kakaiba sa mga tao roon. Tahimik. Parang laging nagmamadali. At tuwing magtatanong ako tungkol sa mga lumang kwento ng aswang, umiilag ang mga matatanda. Tila ba may alam sila, pero ayaw nilang ikwento. Pagdating sa bahay ni Ninong, sinalubong ako ng mabait niyang asawa, si Tita Mercy. Masarap magluto si Tita, at halos araw-araw ay may handa siyang putaheng kakaiba, mga pagkain hindi ko pa natitikman sa Maynila. Sa umpisa, aliw na aliw ako. Ang tahimik ng lugar, ang linis ng hangin, at tuwing gabi ay may malamig na simoy na tila ba yumayakap. Pero habang tumatagal ako roon, unti-unti kong napapansin ang ilang bagay na hindi maipaliwanag. Tuwing alas 6 ng gabi, tila ba may alarma sa buong baryo. Bigla-biglang nagsasara ng mga bintana ang mga tao, nilalok ang pinto, at wala nang lumalabas ng bahay. Kapag tinatanong ko si Ninong, tatawa lang siya at sasabihin, gabi-gabi, parang ganito talaga dito. Mas maayos nang hindi lumalabas kapag madilim na. Ngunit isang gabi, hindi ako nakatiis. Lumabas ako ng bahay. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi huni ng mga kuliglig. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Akala ko pusa lang. Pero nang silipin ko, may naaninag akong anino, hindi siya mukhang hayop. Hindi rin siya mukhang tao. Kinabukasan, sinabi ko kay Ninong ang nakita ko. Pero sa halip na matawa, biglang seryoso ang mukha niya. Hindi siya nagsalita agad. Tinignan lang niya ako ng matagal, saka mahina niyang sinabi, hindi lahat ng anino sa probinsya, dapat mong sundan. Simula noon, parang may nagbago. Napansin kong tila may nakamasid sa akin, kahit saan ako pumunta. Kahit sa araw, pakiramdam ko may matang nakatingin mula sa likod ng mga punong kahoy. Si Tita Mercy, nagsimulang magbigay ng kung ano-anong halamang tuyo na dapat daw ilagay sa ilalim ng kama ko. Sabi niya, pangontra lang. Baka napansin ka na. At isang gabi, habang natutulog ako, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Paglingon ko wala namang tao. Pero may naiwan sa sahig, isang tila tuyong balat na parang hindi sa tao. At doon ko lang napagtanto, baka hindi lang kwento ang mga aswang dito. Baka isa na rin ako sa mga napili nilang paglaruan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nakahiga lang ako, gising ang isip, habang ang katawan ay halos ayaw gumalaw. Yung balat na nakita ko sa sahig, kulubot, kulay abong parang pinatuyong dahon pero may hugis. Parang balat talaga ng hayop o tao. Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi iyon normal. Kinaumagahan, tinanong ko si Tita Mercy kung may dumaan ba sa kwarto ko o baka may hayop na nakapasok. Ngumiti lang siya, pero halatang pilit ang ngiti. Minsan talaga may mga nilalang na sumusubok. Basta't hindi mo sila pinansin, aalis din yan, sabi niya habang naglalagay ng langis sa palad ko. Mabango, parang eucalyptus, pero may hapdi sa balat.
Lalo akong naintriga. Kaya sinubukan kong mangulit kay Ninong. Tinatanong ko kung may mga kwento ba sa lugar nila, lalo na tungkol sa aswang. Sa simula, iwas siya. Pero nang makumbinsi ko na, nagsimula siyang magbukas ng konting kwento. May matandang babae raw sa kabilang baryo, si Aling Sean, na kilalang manghihilot pero tuwing kabilugan ng buwan ay hindi nakikita. Minsan daw, may mga nawawalang hayop sa bakuran, minsan manok, minsan kambing. At minsan, may mga batang biglang magkakasakit ng matindi pagkatapos maglaro malapit sa bahay ng matanda. Hindi mo dapat nilalapitan ang mga ganong lugar, sabi ni Ninong. Lalo na kung hindi ka taga rito. May bigat sa boses niya na hindi ko pa naririnig dati. Parang may alam siya na ayaw niyang sabihin ng buo. Pero ang pinakakakaiba, si Lando, isang batang kapitbahay na tahimik lang lagi pero laging nakatitig sa akin kapag nadadaanan ko. Isang araw, nilapitan niya ako habang naglalakad ako sa may sapa. Hindi siya nagsalita agad. Basta tumingin lang siya sa akin, tapos bulong niya, nakita ka na nila. Huwag kang matutulog mag-isa. Hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa sa kanya. Pero sa hitsura ng bata, hindi siya nagbibiro. Mula noon, lalo akong naging maingat. Nagsimula akong maglagay ng asin sa paligid ng kama ko, gaya ng sabi ni Tita Mercy. Umiwas akong lumabas paggabi. Pero kahit anong ingat ko, pakiramdam ko dumarami ang anino sa paligid. Lalo na kapag hating gabi. Hanggang sa isang gabi, habang nakapikit ako at pilit pinipigilan ang sarili kong matulog, may narinig akong boses. Mahina. Parang bulong sa tenga. Gising ka pa rin pala, hindi ko alam kung panaginip lang yon o totoo. Pero alam kong hindi ako nag-iisa sa kwartong yon. Simula noong gabing may bumulong sa akin, hindi na naging pareho ang pakiramdam ko sa probinsya. Parang may mabigat na hangin palagi sa paligid, lalo na sa gabi. Kahit sa liwanag ng araw, hindi na ako makakilos ng normal. Lahat ng sulok, lahat ng tunog, lahat ng anino, parang may kahulugan. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang guni-guni. Nagdesisyon akong puntahan si Aling Sean, kahit sinabi ni Ninong na iwasan ko raw ang bahay niya. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin. Baka dahil sa takot, baka dahil gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Pagdating ko sa tapat ng bahay niya, tahimik. Ang damo sa paligid, sobrang taas na, parang matagal nang walang pumupunta roon. Tumawag ako, tao po, pero walang sumagot. Maya-maya, may kumaluskos sa likod ng bahay. Hindi ko na inalam pa. Tumakbo na lang ako paalis, ramdam ko ang panlalamig ng likod ko habang parang may matang nakasunod. Pagbalik ko kina Ninong, nakita kong kausap niya ang isang matandang lalaki na noon ko lang nakita. Mabagal magsalita, pero may otoridad. Sabi ni Ninong, siya raw si Mang Sebas, albularyo sa kabilang baryo. Nang malaman niyang lumapit ako sa bahay ni Aling Sean, napailing siya. Kung binuksan ka niya, hindi mo na yon mababawi. Baka hindi na ikaw ang tanging laman ng katawan mo, bulong niya habang inaayos ang mga dahon at langis sa mesa. Lalong gumulo ang isipan ko. Pwede bang may pumapasok sa katawan ng tao? Sinasaniban? O baka kinukuha ang kaluluwa? Doon ko nalaman ang sinasabi nilang panghihimasok na minsan daw, ang mga nilalang na hindi matawag na tao ay pwedeng tumira sa katawan ng buhay, dahan-dahan, hanggang hindi mo na alam kung ikaw pa ba talaga yung nasa loob. Samantala, napansin kong si Lando, yung batang nagsabi ng babala, ay hindi na lumalabas. Sabi ng nanay niya, nilagnat daw ng mataas pagkatapos namin magkausap. Pero may narinig akong usapan ng mga matatanda na baka raw, napuna, si Lando, ibig sabihin,
napansin siya ng mga nilalang, at ngayon ay pinapatahimik. Kinagabihan, habang kumakain kami, napansin kong si Tita Mercy ay parang hindi mapakali. Napapatingin siya sa bintana, tila may hinihintay. Nang tanungin ko, sagot lang niya ay may mga gabing mas delikado kaysa sa iba. Lalo na pag malapit na ang kabilugan ng buwan. At habang sinasabi niya yon, may dumaan na anino sa likod ng bahay. Mabilis, parang anino ng tao, pero hindi normal ang dalaw. Lalong tumindi ang kaba ko. May tinatago talaga ang lugar na to. Hindi lang ito kwentong aswang gaya ng iniisip ng marami sa Maynila. May nangyayari rito, totoo, buhay, at mas malapit sa akin kaysa sa inaakala ko. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko hindi lang basta nanonood ang mga nilalang. Parang may hinihintay sila. Parang ako yung hinihintay nila. Ilang araw na lang bago ang kabilugan ng buwan. Halos hindi na ako makatulog. Laging may naririnig akong mga kaluskos sa bubong, mga mahihinang katok sa bintana. Kapag sumisilip ako, wala namang tao. Pero may naiwan minsan, mga baka sa lupa sa labas ng kwarto ko. Hindi pa tapos ang ulan pero tuyong-tuyo ang mga yapak, parang galing sa nilalang na hindi tinatablan ng basa. Lalo akong naging mapagmatsyad. Hindi na ako basta lumalabas. Kahit sa tanghali, nakakaramdam ako ng kilabot, lalo na kapag lumalapit si Tita Mercy, at pilit akong pinapainom ng tsaa na gawa raw sa dahon ng bayabas, luya, at kung ano pang ugat na hindi ko kilala. Panglinis ng katawan, sabi niya. Pero minsan, pag hindi niya ako nakikita, itinatapon ko lang sa lababo. Ewan ko ba, may kutob akong may hindi tama. Si Ninong naman, palaging wala. Biglang naging abala sa kung ano-anong lakad sa ibang baryo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung sinasadya ba niya yun o iniiwasan lang niya ang nangyayari sa bahay. Pero isang gabi, nang bumalik siya, nakita ko siyang may sugat sa braso. Malalim, parang kalmot ng hayop. Tinanong ko siya kung ano nang nangyari. Nahulog lang ako sa bangin, sagot niya, pero hindi ko na kailangan ng paliwanag. Kita ko sa mata niya ang takot. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa akin si Mang Sebas. May dala siyang isang maliit na bote ng pulang langis. Pagdating ng kabilugan, huwag kang lalabas. At huwag kang papatulog. Tapos, isinilid niya sa bulsa ko ang maliit na panyo na may lamang durog na dahon. Buksan mo lang to kung kailangan mo ng proteksyon. Kinagabihan, habang nakahiga ako at pilit nilalabanan ang antok, narinig ko ulit ang bulong. Pero ngayon, mas malinaw. Hindi mo na sila matatakasan, kasunod ng mahina pero matinis na tawa, parang babae. Pero parang hayop din biglang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto. Napansin ko, may gumagapang sa ilalim ng pintuan, usok. O anino? Dahan-dahan itong sumisingit sa bawat siwang. Nagsimula na akong pawisan. Kinuha ko ang bote ng langis at binuksan. Pumikit ako, pinahiran ang leg at pulso. Sa labas, may narinig akong sigawan. Tinig ng isang babae. Tapos may kalabog, parang may nabagsak. Sumilip ako sa bintana at sa may liwanag ng buwan, may nakita akong nakaluhod na nilalang. Hindi na siya tao. Nanatili akong nakatitig sa bintana, hindi makapaniwala sa nakita ko. Sa liwanag ng buwan, ang nilalang na nakaluhod ay may mahahabang kuko, balat na tila tuyot at maitim, at mata na pula, kumikislap sa dilim. Pero ang mas nagpayanig sa dibdib ko, ang suot niyang duster ay pamilyar. Kulay lila, may puting bulaklak sa gilid. Duster iyon ni Tita Mercy. Hindi ako makagalaw. Parang lumubog ang mundo ko. Habang pinipilit kong intindihin ang lahat, may narinig akong papalapit na yabag sa may hagdan.
Mabigat, mabagal, parang sinadyang marinig ko. Kinapa ko ang pulang langis, pinisil ang panyo sa bulsa. Lumalalim ang gabi at mas tumitindi ang lamig sa paligid. Sa bawat hakbang paakyat, mas naninigas ang katawan ko. Pagbukas ng pinto, si Ninong ang bumungad. Pawis na pawis, hawak ang isang lumang itak. Hindi ka dapat tumingin, sabi niya, parang galit, pero mas halatang natatakot siya. Lalo na kung hindi mo pa alam kung sino ang kakampi mo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makasagot, biglang naputol ang kuryente. Biglang dumilim ang buong bahay. Narinig ko ulit ang tawa, yung tawang kanina sa kwarto ko. Ngunit ngayon, mas malapit. Parang nasa likod ko lang. Maya-maya, may umalulong sa labas. Hindi aso. Hindi rin tao. Isang uri ng sigaw na tumatago sa pandinig, pilit binubuksan ang takot sa loob ng puso. Lumapit si Ninong sa bintana at sumilip. Nandito na sila. Hindi na to kwento-kwento lang, sabi niya. Matagal ka na nilang inaabangan. Pero hindi ko akalaing pati si Mercy, doon ko lang lubos na naunawaan, si Tita Mercy. Kaya pala laging may halamang ibinibigay, kaya palaging pinapainom ako ng tsaa. Hindi para protektahan ako, kundi para mahina ako. Para maging handa. Pero hindi pa yon ang lahat. Sa biglang liwanag ng kidlat, nakita ko sa bintana ang isa pang nilalang, nakatayo sa tabi ng puno ng mangga, nakatitig sa akin. At ang mas nakakagulat, mukha ko ang suot niya. Parang salamin. Parang ako. Nakita mo na, bulong ni Ninong. May gumagawa ng anyo mo. Isang uri ng engkanto na kumukuha ng katauhan. Pag nakuha na nila ang loob mo, pwede ka nang palitan. At pag napalitan ka na, naputol ang sasabihin niya dahil biglang bumukas ang pintuan sa ibaba. Pumasok ang malamig na hangin, dala ang amoy ng usok, ng tuyong dugo, ng bagay na hindi ko maintindihan. At sa paanan ng hagdan, may nakita kaming anino, matangkad, payat, at pamilyar ang hugis ng mukha. Pero hindi siya si Ninong. Dahil si Ninong ay nasa tabi ko pa. Nakapako sa sahig ang tingin namin pareho. Dalawang Ninong. Isa ang buhay. Isa ang hindi ko maintindihan. At sa puntong yon, alam kong wala na akong ligtas na kakampi. Hindi ko alam kung paano ako nakakagalaw pero hawak ko na ang bote ng langis at ang lumang panyo ni Mang Sebas. Nakita kong tumayo si Ninong sa tabi ko, hawak ang itak, habang yung isa pang Ninong sa ibaba ay unti-unting umaakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panginginig sa sahig, para bang hindi siya lumalakad kundi dumudulas paakyat. Ang mga mata niya wala ng emosyon, itim at hungkag. Bumulong si Ninong, buksan mo na ang panyo. Huwag kang magdalawang isip. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang tela. Sa loob, may isang pinatuyong dahon at kapirasong papel na may nakasulat, ang anyo ay hindi ang totoo. Ang loob ang pipili. Hindi ko agad naintindihan pero naramdaman ko ang init sa palad ko. Umiinit ang dahon. Sa oras na magtapat na ang dalawang Ninong, nagsalita ang nasa tabi ko. Alamin mo kung sino sa amin ang totoo. Pero bago ko pa masabi kung sino, biglang tumalon ang Ninong sa ibaba at sinugod kami. Mabilis. Mas mabilis kaysa sa normal. Natalsikan ako ng langis sa kamay at sa isang iglap, nagsimula siyang manginig at humiyaw sa sakit. Doon ko lang nakita ang totoo. Ang balat niya ay nagsimulang matuklap. Sa ilalim noon, may kulay abong laman na parang balat ng paniki. Hindi tao. Isang halimaw na marunong gumaya. Isang aswang na kayang mag-anyong tao,
isa sa mga matagal ng alamat sa probinsya na ngayon ay nasa harapan ko na. Nagsimula ang pagkasunog ng katawan niya habang nagwawala sa loob ng bahay. Nabasag ang bintana, nagliparan ang gamit, pero hindi siya makalapit sa akin. Nang hawakan ko ang lumang dahon at iharap sa kanya, sumigaw siya ng mas malakas, at sa isang iglap, naglaho sa hangin, parang usok na tinangay ng hangin sa gabi. Nakahinga ako ng malalim. Si Ninong, sugatan pero buo, yumakap sa akin. Akala ko tapos na ang lahat. Pero habang lumalabas kami sa bahay, nakita ko si Lando sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik, nakaupo. Nang lapitan ko siya, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa mga mata niya, pula. Katulad ng kay Tita Mercy. Katulad ng nilalang kanina. Umiti siya at sabay sabing, hindi lahat ng aswang ay umalis. Minsan, pinapalaki lang sila ng tao. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman noong nakita kong pula ang mata ni Lando. Bata pa siya, inosente sa paningin ng iba. Pero sa ngiti niya, may dalang lamig na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya nagpakita ng takot, kahit nakita niyang nasunog sa harap namin ang isang nilalang. Parang alam na niya kung ano talaga ang nangyayari at bahagi siya nun. Lumapit si Ninong, nilapitan si Lando. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya. Si Lando nakangiti pa rin. Ako ang pamana ni Tita Mercy, sagot niya. Matagal na akong inihahanda. Tumingin siya sa akin. Pero ikaw ang susunod. Saglit kaming natahimik. Parang huminto ang hangin. Pero bago pa makalapit si Ninong sa kanya, biglang tumakbo si Lando papasok sa gubat, mabilis, parang hayop. Tinangka namin siyang habulin, pero sa dilim ng paligid at kapal ng mga puno, parang nalunod siya sa anino ng kagubatan. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ang bahay ni Tita Mercy ay tahimik na muli. Walang bakas ng kaguluhan kagabi. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero hindi ako makalimot. Lalo na kay Lando. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Wala ring gustong magsalita tungkol kay Tita Mercy, na parang bigla na lang naglaho sa alaala ng mga tao. Si Ninong, nagsimulang magsaliksik. Gusto niyang malaman kung may iba pang kabataan tulad ni Lando, mga batang pinapalaki para maging kasangkapan ng mga nilalang sa kadiliman. Pinayuhan niya akong bumalik muna sa Maynila. Ligtas daw doon at kailangan ko munang makalimot. Pero alam ko, hindi basta matatapos ang lahat. Lando ay hindi na bata. Siya na ngayon ang nagdadala ng sikreto ng probinsya. At sa likod ng katahimikan, alam kong may gumagalaw pa rin sa dilim. Ang mga kwento tungkol sa aswang, inkanto, at nilalang sa kabubatan, hindi lang pala ito alamat. Isa itong babala. Ang totoo, hindi lahat ng kasamaan ay halata. Minsan, nasa paligid lang sila. Nag-aabang. Nagkukunwaring pamilya. Nagkukunwaring kaibigan. At sa oras na mapalapit ka, saka ka lang marirealize, huli na ang lahat. Umalis ako sa probinsya, bit-bit ang takot, pero mas bit-bit ang katotohanan. Mula sa araw na yon, naniwala na ako. Hindi lahat ng kwento ay kathang-isip. At minsan, ang pinakamadilim na bahagi ng mundo ay nagsisimula sa loob mismo ng tahanan.